namin yung pakinggan, tinig namin bigyang pansin, Ama namin Panginoon. Dinggin mo, Panginoon, ang aming kahilingan. Kami ay kawan, O Diyos na walang hanggan. Lawag namin laging dinggin, sammo namin yung pakinggan, tinig namin bigyang pansin, Ama namin, Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ay nasa unang linggo ng panahon ng Kwaresma. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Nilikha at pinagpala ng Diyos ang tao, ngunit sa pagsuway nito, sa nais ng kanyang tagapaglikha, napahiwalay siya sa kanya. Dahil dito ay naranasan ng kaguluhan at kawalang pag-asa. Ito ay sinasagisag ng kanilang pagkahubad. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa labok. Hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon lahat ng uri ng kahoy na kalulugod sa paningin at masarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsan tinanong nito sa babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ng babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga ng halaman. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito, o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." Hindi totoo yan.
hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga na yun, magkakaroon kayo ng pagkunawa. Kayo magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy. At sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mas mabuti maging marunong. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya ng isa para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalaman na sila'y hubad. Kaya't kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang pantakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin ang Espiritu mo, ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla.
Inihambing ni San Pablo ang pagsuway ni Adan sa pagsunod ni Jesus, ang biyaya ng pagliligtas na hatid ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay higit na makapangyarihan sa bisa ng kasalanan na umaalipin sa sangnilikha. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay, kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Doon 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa tuluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan kanila,
upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala rin siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng dyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ang unang linggo sa 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. 40 days, no? Kwaresma. At kung mapansin ninyo po sa liturhiya natin, wala po tayong pag-recite o pag-awit ng Gloria. Yan po ay ire-reserve natin pagdating ng Huwebes Santo at ng Pagkabuhay. Maliban na lang kung meron tayong mga kapistahan katulad ng kapistahan ni San Jose, no, sa March 19. At ang kulay, no, nung nakalipas na linggo, kulay green dahil karaniwang panahon. Pero ngayon, ang suot natin, ang kulay ay kulay violet. At ito ang kulay ng pagsisisi. Na pinaalala sa atin, ang Kwaresma ay panahon para tayo po ay magtika, para tayo po ay magsisi. Yan lang, okay na. Pero sana po unti-unti, no? Kailangan din natin nagiging aware tayo sa kung ano yung parabang pagbabago sa liturhiya natin, maging yung mga kanta, no? Yung mga mood, yung mga tone, yan po ay lahat, no? Pagdating ng mga susunod na linggo, makikita ninyo, magkakaroon ng cover yung mga santo. So yan po ay lahat para makatulong sa atin ma-dispose yung ating sarili para sa ganitong okasyon o ganitong pagdiriwang. Hindi naman sinasabing maging malungkot tayo, no? Kasi kahit naman hindi Kwaresma, mukha mo parang Kwaresma lagi, no? O walang nagbago. Pero siniset yung mood natin, no? Para mas maging maayos din ang ating pong pakikiisa sa pagdiriwang. Kaya ngayon, no? 40 days. Ano na po ang naranasan ninyo sa loob ng ilang araw simula nung Ash Wednesday? Wala lang. Pero tingnan natin, no? Sino ba ang natukso na dito? O hindi man ako judgmental, pero parang marami na sa atin, no? Lahat tayo nakaranas na matukso. Kung hindi man tayo ang natukso, tayo ang nanunukso. O pwedeng pareho, tinukso ka para manukso. Pero ano yung nagiging attitude natin? Ano ba yung dapat nating gawin kung mayroon ng tukso? Kasi bahagi na yan ng araw-araw na buhay natin. Sabi po ng isang kanta, no? Kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan, o tukso. Tuwan-tuwa kayo, siya lang. Kayo ayaw niyong palayuin ang tukso. Yan ang problema natin. Ayaw talaga nating umalis ang tukso.
BFF na natin ang tukso. Pero yun talaga dapat. No? Ikaw ang magdidesisyon. Andyan lang ang tukso. Pero ikaw ang magdidesisyon kung mananatili siya, kung i-entertain mo siya, o sasabihin mo sa umpisa pa lang, lumayo ka, Satanas. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, lumayo ka, Satanas. Ayun, nahihiya. Hindi natin alam. No? Kasi nga, ulitin ko po, no? Meron tayong ganitong pag-unawa na ang demonyo nakakatakot. Ang demonyo may pangil, namumula o naglilisik ang mata, may buntot, may pakpak, may tinidor. Hindi na ganyan ang itsura ng diablo. Ang itsura ng diablo, kapag tumingin ka sa tabi mo, yan ang itsura niyan. Sino ba nagyayaya sa iyo gumawa ng hindi maganda? Sige nga, bigla bang nag-appear dito yung may sungay? O halika, magsugal tayo. Sino bang sinachat ninyo? Sino ba ang pinapanood nyo? Pangit ba? Oh. Akala nyo Nag-makeover na po. Nagle-level up na rin. Marunong din namang gumamit ng social media ang demonyo. Kaya napakaraming tukso. Pero hindi ibig sabihin, hindi kakayanin labanan ang tukso. Kailangan lang ng willpower. Kailangan mo lang ayawan. Kailangan mo lang, mga lay minister, pag may nagsabing, pare, tagay ka muna. Sino ba ang nagbibigay ng tagay? Di ba mga kumpare, mga kaibigan? Okay. Pwedeng, nakikisama lang naman po. Okay, nakikisama lang. Makisama ka, hindi ka makikitable. Magkaiba na kasi yun eh. Tapos sisisihin natin yung iba. O kaya naman, sisisihin mo ang demonyo kasi inalok ka? Hindi. Kasi nga, mayroon kang kalayaang mag-isip, magdesisyon. Di ba? Alam niyo yung ang tukso, hindi yan gagamit ng pangit na pamamaraan. Magagandang salita ang sasabihin niyan. Pero hindi lahat ng masarap, mabuti, o makakabuti sa iyo. Hindi lahat ng seemingly mabait sa iyo, makakabuti sa iyo. Kasi aalamin ng demonyo, yan ba yung basura? Parang amoy na amoy ka basura. Hindi lahat, ng mabait sa iyo ay kakaibiganin mo. Dahil kailangan mong mas maging matalino, Makakabuti ba ito para sa iyo? Napakabait naman niya. Alam ng demonyo, meron kang pangangailangan kung saan kagutom. Pag panahon ng eleksyon, kanino sila pumupunta? Sa mga nagugutom. Kasi madaling bigyan ng pera. Kasi sayang kakalam yung sikmura, sayang naman. Pumupunta ba sila sa mga subdivision? Hindi. Saan sila nakatira? Sa subdivision. Hindi ko sinasabing, lahat. Pero nagsasaan yung demonyo ang mga ganyan.
Alam mo, mabait. Hindi lahat ng nagbibigay, mabait. Na parang, kasi ang bait niya, nagbigay siya ng panggamot, Try niyong wisikan ng Hindi lahat ng nag-o-offer sa'yo, tatanggapin mo. Kasi once na tinanggap mo, binibigyan mo na siya ng karapatang kontrolin ka. Kaya, habang kinokontrol ka, inaalisan mo naman ng pagkontrol ang Diyos sa buhay mo. Kusa mong ibinibigay yung sarili mo sa tukso at inaalis mo ang sarili mo sa Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi nyo ulit, kaya mo yan. Kayang-kaya naman. Kaya nga ipinakita sa atin ni Jesus, paano lalabanan, paano pagtatagumpayan ang tukso. Gutom na siya. O sige na, gawin mo ng tinapay. Pero mayroong self-control. Ngayon pa ba, 40 days ko na nga pinagtiisan, ngayon pa ba ngayon ko pa ba sisirain? Nakaya ko nga ng mga nakalipas na mga linggo, nakaya ko nga eh. Kailangan ko ba ng power? Kailangan ko ba ng kapangyarihan? Kailangan ko ba ng maraming pera? Hindi tayo natitigil. Hindi natitigil ang paghahangad natin ng mas marami pang pera. May pera ka na, gusto mo pa ng maraming pera. Sabihin nyo nga ulit sa katabi nyo, huwag kang mukhang pera. Alam ko, kailangan mo ng pera, pero huwag tayong mukhang pera. Kasi baka nakukontrol ka na niyan. At hindi mo namamalayan, andyan na, andyan na ang tukso, andyan na ang demonyo. Bakit? Magkakaroon ba ng lakas ng loob ang mga lalaki kapag wala silang pera na humanap ng ibang babae? Sagot. Mo, ang babait ng mga lay minister namin kasi wala silang pera. Di ba? Tama ba? Oh, di ba? Masaya lang sila. Mayroong Alfonso, okay na. Pero hindi yan ang babae. Kasi nga walang pambabae. Oh, pero tingnan mo, yung tukso, sige, may pera dyan, sige, kunin mo. Masaya, may provide ka, may bibigay ka, may bibili mo yung anak mo, yung pamilya mo, sige, kuha pa. Nag-iba din ang lifestyle. Binago din ang ugali ng hindi namamalayan. Yung mga dati, nung dati, simple ka lang, lagi ka nagsisimba. Pero nung umayos-ayos ang buhay, lumayo ka na sa Diyos ng unti-unti nang hindi mo namamalayan. At pumapalakpak ang demonyo. Yay! Mga babae, kapag di na kayo pinapansin ng asawa ninyo, huwag kayong makipag-chat. Ha? Kasi yung mga, minsan kapag alam ng demonyo, ay kailangan nito ng appreciation, kailangan nito ng nasasabihan ng maganda siya, mabait siya, deserve mong lumigaya. Hanggang sa nahulog na ang loob mo. Lalo na pag nasa abroad ang isa, ay wala na. Pag wasak na kayo, pag sira na kayo, iiwanan na kayo ng demonyo. Ngayon ba, iniwan na ba kayo o ka-close pa? Pero laging nandyan ang demonyo, ha? Laging nandyan. Sino yung mga nagpalagay ng abo sa noon nung Miyerkules?
hinahunting tayo ng demonyo, ha? Hinahunting tayo, ha? At alam niya kung sino. Yung mga hindi nagpalagay ng abo, okay na yun, wala na yun. Walang effort doon. Pero kayo, tayo, umasa ka. No? Umasa ka. Pero nasa sa atin, no? Andyan ang salita ng Diyos at lalo tigit sa isang malalim na pananalangin, pagdarasal, kakayanin nating ayawan. We can always say no to sin, no to Satan. You can always say no. Ha? Kaya kailangan mas maging matalino tayo. Mas maging mapagnilay. No? Laging umasa, magtiwala sa Diyos. Pero kung sakali bumigay tayo sa tukso, nagkasala tayo, hindi ibig sabihin, hindi na tayo tutulungan ng Diyos. Mas lalo tayong kukunin pa ng Diyos. Mas lalo tayong babantayan, mas lalo tayong aalalayan. Kaya kung titingin lang tayo lagi sa krus, andyan si Kristo na nagsasabing, patatawarin ka pa rin naman kung magsisisi ka, kung lalapit tayo sa Kanya. Alam ni Jesus yung hirap natin, yung pagre-resist natin, yung ayaw mo naman, naging mahina ka lang sa ibang pagkakataon. Natukso lang tayo. Pero hindi ibig sabihin, yun na tayo. Hindi ibig sabihin, masamang tao ka na. Natukso ka lang, pero may pagkakataon pa para itama, ayusin ang atin pong mga kahinaan. Sabihin niyo ulit sa katabi ninyo, kaya mo yan. Sana po kunin natin ang pagkakataong ito sa panahon ng Kwaresma para mas patatagin at mas maging malakas ang atin pong pag-ayaw sa mga tuksong darating pa sa buhay natin. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon pinapaalala sa atin na hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. Sapagkat hilingin sa makatuwid, hilingin natin sa Diyos ang biyayang makapamuhay ng tapat sa Kanyang salita. Ang ating itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Gawin mong tapat na tagapagpahayag ng iyong salita, kaming iyong simbahan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tulungan mo ang lahat ng mga namamahala na maging tapat sa iyong salita sa kanilang paglilingkod sa aming bayan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi. Tulungan mo kaming humingi ng tawad sa aming mga nasaktan at magpatawad sa mga nakasakit sa amin. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itinataas din namin sa iyo ang lahat ng mga social worker
at silang lahat ng nagtataguyod ng dignidad at karapatang pantao. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Salubungin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aluin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Buksan ang aming puso, turuan mong magalang sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling nabanal. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihahanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Manaming banal, ito ang kupal ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen. Doceme facere voluntatem tuam. Doceme facere voluntatem tuam. Quia Deus meus, Deus meus est tu. Teach me, Lord, to do your will, for you are my God.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ang ating pong second collection ay para sa alay kapwa. Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng inyong sarili para sa amin. Naniniwala po kami na ikaw ay naririto sa banal na Eucharistia. Tulungan niyo po kami maging mabuti, magalang, masipag, masunurin, matulungin at mapagpakumbaba. Basbasan po ninyo ang aming mga magulang, kapatid at mga kaibigan. Jesus, mahal kita. Pere ng solidad, mahal kita. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,